Napitik po ng disoras si Congressman Marcoleta mga kababayan, etong si Erich Sylvester Tulfo. Nung kanilang pinag-usapan mga kababayan, itong si Marcoleta, ang tungkol sa pagkapanalo ng bagong presidente ng USA, si Donald Trump mga kababayan, na mayroon daw pangamba na posibleng mayroong mass deportation ng mga Pinoy doon sa Amerika. Sabi ni Marcoleta, abay, maswerte pa nga yung isa eh. Dahil nakaalis na daw ng Amerika mga kababayan. Kung hindi, baka na-deport na rin daw iyon. Tumatakbo pa nga senador daw ngayon eh. Oh, sino pa ba? Kundi si Erich Sylvester Tulfo. Panoorin niyo po. Sa papanumpa pa lang ni Donald Trump na hindi imbitado si Ngag-Ngag. Bilang presidente ng Amerika. Huwag niyo nang ulit-ulitin, baka mayroong masaktan na naman. Bago na kagad siyang kautusan, Jen, ha? Napaghandaan din ng ating bansa yung mass deportation pala. Mass deportation. Tas na natin yun. Yun na nga po. Sapagkat sabi niya, American first. Yes. Kailangan sabi niya, we should secure our job. Secure our Yun jobs. ang Pilipino ko, nga, kung talagang magiging seryoso siya. Ang dami pong mga TNT nating mga kababayan sa Amerika. At kabilang na doon mga kababayan. Ang sabi si Erich Sylvester Tulfo. Pero bakit may pasaporte siya? Oh. Sa lahat ng nasyonalidad, nandyan po sa Amerika, Karamihan laking naman problema. karamihan naman legal naman ang Well, Legal immigrants. US citizen na nga sila mga kababayan eh. Pilipino po kong. Oo, pero yung mga undocumented, medyo marami rin. Siguro pag pinagsama mo yan, aabot siya ng 6 million na siguro Opo. sa bilang. So, mga daang libo Ang overall na siguro. Pero yung mga TNT, rin siguro yan. daang libo or Documented po siguro. Pare, oo. At kung yan pauwiin sa Pilipinas, kawawa. Mga buhaya ang naghihintay sa kanila dito mga kababayan. anong kakaharapin mo nila, di ba? Buhayang mga politiko. Dapat po, sabi nga nila, noong nakaraang taon pa natin ito napaghandaan. Kaya nga umaalis mga kababayan sa bansang ito no, dahil wala na pag-asa dito sa ating mga leaders mga kababayan. Magiging epekto niyan, Kong? Hindi nila alam na mananalo si Trump, eh. Ganun ba? Kaya nga. Hindi nila expect. Hindi nila akalain. Hindi nila akalain. May sinuwerte nga, nakauwi na eh. Oh, pakinggan niyo mga kababayan na may sinuwerte nga, nakauwi na. Ganun ho ba? Oo, lumalaman pa ng senador ngayon. Oh, si Erich Sylvester Tulfo. Oh. Ano ba ibig sabihin mo, Marcoleta? Kung nadatnan siya ni Trump, baka isa siya sa mga ma-deport. Oh, isa sa mga papauwiin mga kababayan. Maswerte na nga mga kababayan kung mapatunayan talaga na ginawa talaga niya iyon, yung fraudulent act mga kababayan sa kanyang pasaporte. Dahil base doon sa liham ng US Embassy mga kababayan malinaw doon. Nakuha niya ang kanyang pasaporte via fraudulent act and illegal activities. Maswerte ka na mga kababayan kung deportation lang ang iyong penalty. Dahil kung susundin mo talaga ang batas, mayroon niyang parusa, false statement in a passport application sa Amerika ng 10 years in prison. Oh, Erich, malamang hindi na yan makakabalik ng Amerika mga kababayan. Aside from that mga kababayan, kung hindi talaga siya si Erich Sylvester Tulfo at kinuha lang niya ang identity iyon, that is identity theft na punishable by 15 years in prison. Oh, ilan na yun? 10 plus 15, 25 years na. Mayroon pang aggravated identity theft na 2 years in prison na naman mga kababayan. Not to mention yung mga babayaran pa niyang mga danyos mga kababayan. Believe tayo. Oh. Sige, Erwin, patunayan mo bumalik ka ng Amerika kahit bakasyon lang via tourist visa. Sige, kung malinis ka talaga, patunayan mo, bumalik ka sa Amerika. At kung makakauwi ka dito, ilang years na ba yun? Bago ang 27 years mga kababayan na kulong, maniniwala na kami na inosente ka. Sinuwerte nga, nakauwi na eh. Swerte, nakauwi na. Senador nga. Tumatakbo pang senador ngayon. At mananalo pa dahil number 1 daw mga kababayan. Oh, sure ball na daw. Naghamon pa. Wag niyo na akong iboto kung ako talaga si Erich Sylvester Tulfo. Oh.
Ang isa pang mainit na usapin, Jen, Kong, na Wag mo namang ibahin ang usapan. siguro ito pwede nyo maipaliwanag din kung Iniba ang usapan, mga kababayan, hindi pumatol yung mga co-host ni Marcoleta sa kay Erwin Sylvester Tulfo. ito yung Katotohanan naman ang pinag-uusapan Opo, natin. opo, oo. Sige. Official kasi yan. Ito dalawang version ng katotohanan, Jen. Ang sabi, Dalawa ang version ng katotohanan, ha? Oo. O, sige. ang sabi nung Isa lang ang version, ngunit pinipilit ng iba. magkaroon Siyempre, para lang iwasan. Para maiwasan niya Iwasan. maaaring, ikapagiging ikabibigat ng kanyang dala-dalahin. Baka magkaroon siya ng problema. Pipilitin niya ngayong magpakita ng ibang version. Di ba pwedeng pares silang tama? hindi pwede. Walang magkasalungat na tama. Isa lang yan. Isa lang talaga. Anong pinag-uusapan nyo? Yung blanco o marami na ang nag-testify, mga kababayan, kahit pa yung mga kakampi na nila na traidor. O yung makabulok black, mga kababayan, nilaglag na rin sila. Yan ang sabi natin Yung kanilang mga kampi-kampihan, mga kababayan, temporary lang yan. Later on, sila din ang magkakagatan yan. Baka ako naman, ang tingin ko, baka magkaiba yung katotohanan sinasabi nila. Sige, bagitin nga. Sige na nga, ano yan? Baka nga ganun, ha? Oo. Para maiwasan natin kung yung pagtatalo-talo, ha? Sige. Sabi sa akin kanina yan, meron palang ganyang discussion. Talagang kayo, wala na kayo ginawa kundi On Hindi, the ano naman spot. to, Kong? Ano Mas to? maganda to. Speaking through experience. Yes. May kanalaman po ito sa experience, ha? GAA, Kong, General Appropriations Act. Kasi sa Specify nyo ha, yung sa BICAM. ni dating congressman ba tong si Ungab? Oo, dati na. Present congressman pa rin yan. Chairman, Committee on Appropriations yan. May mga blank items daw sa BICAM report na paano daw makukumpleto yung GAA kung may mga blank items. Naratifikahan, mga kababayan, na mayroong blanco. Pinabulaanan naman ng Malacanang, lalo na ng Pangulo, ni Secretary Bersamin, may mismo na Pangulo, hindi po pwedeng may blanco sa GAA. Hindi po Bawal pwedeng pala yun. Pero sa tingin natin, mga kababayan, makakalusot yan silang ngag-ngag. Dahil hindi yan aamin Tapos, pwede rin sabihin nila, mga kababayan, na pagdating dito sa amin, field na. Meron ng figures, mga kababayan. Ang madidiin dyan, yung sinazaldi ko, kaya nga natanggal, mga kababayan Posible siya sa kanya lahat, itoon yung blame, tapos pinalayas na, mga kababayan. Wala na si Zaldico dahil busog na rin Baka lumayas sa ibang bansa. Doon sa kanya ilagay lahat ang sisi. Dapat kung sisihin man lang si Zaldico, pati na rin si Grace Po, si Tambaluslos, mga kababayan, at Cheese Escudero, dahil sila yan, mga kababayan ang nagdedesisyon yan. Bawal yan at wala sa kasaysayan na nagkaroon tayo ng GAA na may blanco. Paano ba ito? Alam mo, pwede na. Hindi GAA, yung sa yung hindi, yung GAA, yung LONA kasi yun, mga kababayan, yung sa BICAM pa lang. Nating i-reconcile yan Yun, yan. Iisa lang ang totoo. Yes. Okay? Opo. Maaring yung blanco, ay physical na blanco, wala yun Kaya lang, kamukha dun sa isang item na kung tawagin na unprogrammed appropriation. Isa pa yan, mga kababayan. Yan ang malaking blanco, yung unprogram, dahil hindi specific Tapos nilalagyan ng amount, mga kababayan. Ano-ano yung mga proyektong iyon? Sa tuntunin kasi, hindi mo pwedeng ilagay various infrastructure projects. Parang blanco yun. BIP. Yung BIP. BIP, Various Infrastructure Projects. Kailangan kasi, item by item yun. Walang item by item yan. Paliwanag sa kanya, tingin niya blanco yun. Pero ako, hindi ko nakita talaga yung physical na pahina ng kanila binabanggit. Gusto ko, bago ako mag-comment, gusto ko muna. Sige, tingnan mo, Marcoleta, tingnan mo. Nakakuha nga ang UNTV, no? Ng kopya, mga kababayan. Tapos, andun ang mga blanco, kinumpirma nila. Nakita ko may talagang blanco. Ako, opinion ko lang, na kaya nila sinasabing blanco yun, bagamat hindi ko nakita, baka nga naman may blanco Kasi kung may blanco nga naman, mali yun. Kaya lang kung walang blanco, kapag nilagay mo various infrastructure projects, kahit walang blanco, Same. Parang blanco pa rin. kinakailangan mong i-itemize Open yun. Pagdating sa budget, hindi po pwede na walang, kumbaga sa nagtatanim ka ng halaman dyan, meron kang paso, bawat isang halaman may paso. Specific talaga. Dumating na tayo sa pagiging plantito. Yun, mga kababayan. Mabuti na rin yun to, mga kababayan, dahil naging kalakaran na yan ng mga buhaya dyan na kapag sa BICAM, sila na ang parang may hawak talaga ng pondo ng bayan o sila na nagdedesisyon.
na supposedly mga kababayan, kasali ang lahat ng mga senador at mga kongresista sa pag-usisa niyan. Hindi pwedeng sila lang mag-desisyon what is the amount. Ngayon, eto, bulabog na mga kababayan. Sana nga ipagbawal na yung bycam na closed door. Dapat kung mayroong bycam, doon talaga sila sa isang area mga kababayan at televised na wala pong mga pailalim, mga under the table na mga insertion. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.